Minsan, sa ingay ng mundo, sa dami ng problema at mga hinanakit, madalas ay nakakalimutan na nating huminto. Nakakalimutan na nating tumingin sa mga simpleng bagay na palagi nang nasa harapan natin. Minsan kung paulit-ulit itong nangyayari sa atin, dito din nagsisimula ang pagbigat ng nararamdaman natin, yung pakiramdam na parang kulang, yung parang may hinahanap ka palagi na hindi mo makita at hindi mo malaman. Ganyan ang karamihan sa atin kapag masyado ng maraming iniisip na problema. Kaya minsan, kailangan natin mag-cool down o magpahingang saglit at i-relax ang ating isipan. Minsan, kailangan nating intentional na isipin ang mga positibong bagay na nangyayari sa atin kahit sa gitna pa ng problema. Tulad ng, mapalad tayo dahil may tahanan o bahay tayong inuuwian after ng mahabang trabaho. May pagkain sa mesa natin kahit hindi palaging masarap. May mga ilang mga taong laging nandyan para sa atin tulad ng nanay mo, tatay mo, kapatid mo, kaibigan, o kahit yung aso or pusa mo na masayang naghihintay sa pag-uwi mo ay nakakagaan na ng kalooban sa tuwing nakikita mo silang masaya. Minsan nga kahit yung simpleng kumusta ka galing sa kanila ay sapat na para makapawi ng pagod. Anyway, sa kabila ng mga bagay na ito, mahalagang palagi tayong magpasalamat kahit gaano pa kalaki or kaliit ang mga blessings na dumadating sa buhay natin. Kasi sa bawat pasasalamat na binibitawan natin, ay gumagaan din ang pakiramdam natin. Ang tunay na kasiyahan ay hindi nasusukat sa dami ng pera, damit, o pagkilala. Nakukuha ito sa kakayahang makita ang biyaya, kahit sa gitna ng kahirapan. At higit sa lahat, huwag kalimutan ang pinagmulan ng lahat ng ito. Magpasalamat ka sa Diyos. Dahil Siya ang nagbigay ng buhay, ng hininga, ng bagong umaga, at ng lakas para lumaban ulit. Kung wala Siya, wala ring dahilan para magpatuloy. Kaya ngayon, habang nanonood ka nito, piliin mong magpasalamat. Magpasalamat sa isang panibagong araw na ibinigay ng langit. Magpasalamat sa panibagong buhay na iyong nasumpungan dahil ibig sabihin nito ay may panibagong pagkakataon ka na naman. Magpasalamat tayo sa mga taong naging bahagi ng kwento natin, naging mabuti man sila o nagiwan ng sugat sa ating damdamin kasi isa sila sa mga dahilan kung sino tayo ngayon. At higit at una sa lahat, magpasalamat sa Diyos. Dahil kahit sa gitna ng bagyo, kahit sa dilim ng gabi, Siya ang liwanag na palaging nandyan at hindi nawawala. Ito ang sekreto ng kaligayahan. Ang pagiging kontento. Kontento sa mga bagay na meron tayo. Laging tandaan, sa bawat araw na puno ng pasasalamat, gumagaan ang buhay, gumaganda ang bukas at ang puso ay sumasaya. At dito na po muna matatapos ang ating video at tulad ng dati, maraming salamat po sa lahat ng mga nakapanood at mga nakinig. See you on the next episode. Goodbye.